Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. 1995 ay pinagbubuntis ko ang aking panganay na anak at binulabog kami noon ng ilang buwan. Maraming salamat po sa pagpansin ng aking kwento. Salamat din sa ibibigay niyong oras para sa karanasan kong ito. Mag-iingat kayo palagi at sisimulan ko na. Nung magtatatlong buwan na ang aking dinadala, ay dito nagsimula ang mga pagpaparamdam sa amin. Tuwing gabi ay nakakarinig kami ng iba't ibang tunog. Minsan baboy na parang hinihingal. Minsan aso na umaangil. At minsan naman, mga ibon na alam naming hindi pangkaraniwan. Magmula noon ay nagsimula kami maghinala. Kaya ang aking asawa ay palagi nang nagpupuyat. Nang sa ganon ay mabantayan ako. Meron din kasi siyang paniniwala pagdating sa mga kababalagan, sapagkat meron din siyang mga naging karanasan doon sa kanilang probinsya habang siya ay lumalaki. Maliban dito, ang kapatid ng kanyang lola ay isang tanyag na albularyo sa kanilang bayan, kaya may mga alam din nito pagdating sa mga pangontra. Isang hapon noon, habang ako ay nagsasaing sa likod ng aming bahay, ay meron akong narinig na sumisigaw ng "Balot!" Kaya agad ko itong tinawag. Hindi ko alam kung ako lang, pero ito yung hinahanap-hanap ko sa mga panahong ito. Nakakaubos ako ng 2 hanggang 5. Hindi nga makatingin sa akin ang aking asawa sa tuwing kumakain ako nito. Agad namang huminto ang tindera sa tapat ng aming bakuran at lumabas naman ako para bumili sa kanya. "Manang, bago lang po kita nakita dito ah. Taga saan po kayo?" Tanong ko sa kanya. Kasi hindi siya yung palagi kong binibilhan. Meron talagang dumadaan sa bahay namin tuwing 6:00. Pero nang dahil siya ang unang dumaan, sa kanya na lang ako bumili. Hinahanap-hanap ko rin kasing balot. Taga kabilang bayan ako, iya, pero syempre naghahanap buhay tayo. Kinakailangan din nating pumunta sa iba't ibang baryo para kumita. "Oo nga naman, Manang. Maliliit ba tong mga sisiyo?" Tanong ko sa kanya. Kaya agad naman siyang tumango. "Oo naman. Ito kasi ang gusto ng karamihan." Sagot naman niya. Sa totoo lang po, Sir Chris, talagang nababaitan ako sa kanya. Kasi maamo ang kanyang mukha. Magaling siyang makitungo. At palangiti din po ito. "Oo siya, alis na ako, iya. Huwag kang magpapagabi sa labas. Makakasama yan sa'yo." Sabi pa niya at agad itong umalis habang nakangiti. Nagpaalam naman ako sa kanya. Tamang-tama din sa mga sandaling ito ay dumating ang palagi kong binibilhan ng balot. Makikita sa kanya mukha ang pagkadismaya nung nakita niyang nakabili na ako. At nung lumapit na ito, ay agad naman siyang napailing habang nakangiti. "Naku, isa kang taksil," pabirong sabi niya. "Hoy, kanina pa ako naghahanap nito. Mas nauna siyang dumaan dito kaya tinawag ko na." Sagot ko naman. "Hindi, biro lang. Walang kaso yon. Bukas, maaga pa akong dadaan dito para ako ang mabilhan mo." Sagot pa niya habang nakangiti. "O sige, mag-iingat ka." Sagot ko naman at agad naman siyang tumango. Makalipas naman ng 1 oras ay dumating ang aking asawa galing sa kanyang trabaho. Halata namang pagod na pagod po ito. Kaya agad ko siyang ipinaganda ng makakain. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay biglang sumakit ang aking tiyan. Parang hinahalukay ang aking mga lamang loob.
kaya tumungo na ako sa banyo. Sinubukan ko namang magbawas subalit walang lumalabas. Ilang beses akong pabalik-balik pero ganun pa rin. Hanggang sa pinahira na ako ng aking asawa ng isang pamain. Dito ay unti-unting nawala ang pananakit. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Bandang 7:00 ay pumasok na kami sa aming kwarto. Habang kami nag-uusap ay meron kaming narinig na kumakaluskos sa ilalim ng bahay. Parang merong naghuhukay ng lupa. Wala po kaming anumang alagang hayop. Hindi rin makakapasok sa loob ng aming bakuran ng mga alagang manok ng aming kapitbahay. Kasi mataas din naman ang aming mga bakon. Sa pagtataka ng aking asawa, ay dahan-dahan itong bumaba ng kama at dahan-dahan ding naglakad patungo sa bahagi na kung saan nanggagaling ang kaluskos. Pero hindi pa man siya nakakarating doon, ay biglang tumigil ang mga kaluskos na ito at hindi na nasundan pa. Agad naman niyang inilawan ang bahagi na yon gamit ang isang gasera. Pero wala naman daw siyang nakita. Yung sahig po namin ay gawa lamang sa kawayan. Meron po itong maliliit na siwang. Ito kasi ang mga sinaunang disenyo ng bahay. Kahit saan ka man magpunta sa mga panahong ito, ay ganito talagang iyong makikita. Sigurado akong naabutan niyo po ito. O ganito din ang disenyo ng inyong bahay noon. Bumalik ka na dito. Pabulong na sabi ko sa aking asawa. At bumalik naman po ito sa loob ng aming kwarto. Mukhang pinaparamdaman na naman tayo. Pero ako nang bahala. Matulog ka na dyan. Pabulong na sagot naman niya. At agad naman akong tumango bilang tugon. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Pero nagkaroon ako ng isang masamang panaginip na para bang totoong nangyari. Naglalaba daw ako sa likod ng aming bahay nang merong humawak sa aking tiyan. At ang akala ko daw sa mga sandaling ito, siya ang aking asawa. Kaya hinayaan ko na lamang. Subalit unti-unti niya akong hinila ng puwersahan. Papalapit sa kanya. At nang dahil nasasaktan daw ako, ay lumingon ako bigla. Nagulat ako na makitang tindera ng balon. Naglalaway at nakatitig lamang sa akin. Ilang beses ko daw siyang tinanong, pero nakatitig lamang ito. Sumigaw daw ako at tinawag ko ang aking asawa, pero hindi sumasagot. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa sa loob ng bahay. Hanggang sa unti-unti daw akong nawala ng boses. Nagising naman ako nang dahil sa isang malakas na sampal. At sa pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita ko ang aking asawa na nag-aalala. Bumangon ka, binabangungot ka. O heto, uminom ka ng tubig. Bulalas ng aking asawa at agad naman akong bumangon at uminom. Parang totoo ang aking panaginip. Napanaginipan ko ang binilhan ko ng balot kanina. Sabi ko naman sa kanya. Sino? Si ano? Sagot naman niya at binanggit niya ang pangalan ng palagi naming binibilan. Hindi. Yung Ale. Bago ko nga lang siya nakita dito. Sagot ko naman at napailing naman ang aking asawa. Naku naman, ba't ka bumili sa kanya? Alam mo naman na hindi mo yun kilala. Huwag kang magtiwala kaagad. Buntis ka pa naman. Medyo galit na pagkakasabi niya. Sige, pasensya. Sa susunod, hindi na ako bibili sa kanya. Sagot ko naman. Kinabukasan maaga pa lang ay sumakit na ang aking tiyan. Talagang namimilipit. Kaya napagpasya naman ng aking asawa na dalhin ako sa bahay paggamutan. Pero gaya sa ibang kwento na narinig ko dito, pagkarating ko sa bahay paggamutan, ay nawala din naman ang pananakit. Talagang nakapagtataka at ayon naman sa mga sumuri, wala namang problema. Maayos naman daw ang lahat.
Pero sinabihan nila ako na wag na ako masyadong gumagawa ng mga gawaing bahay kasi baka makunan daw ako. Meron kasi mga babae na maselan at baka isa daw ako sa mga ito. Ito rin kasi ang unang pagbubuntis ko. Sabi naman ng asawa ko, subukan daw naming pumunta sa isang albularyo. Baka meron siyang maipaliwanag sa mga nangyayari sa akin. Malayo kasing probinsya na kung saan nakatira ang kapatid ng kanyang lola. At isa pa, wala pa kaming malaking budget para sa pamasahe. Kaya doon na muna kami sa albularyo na nakatira din sa aming bayan. Sa pagdating namin sa kanyang bahay, ay alam na niya kung bakit kami nandoon. At sabi niya, inaaswang daw ako at sumasakit ang aking tiyan. Pero wala pa naman kaming sinasabi sa kanya. Bulag din ang albularyong ito, kaya humanga naman kami sa kanya. Hindi rin namin alam kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Naikwento ko naman sa kanya tungkol sa aking napanaginipan at sabi niya, isa daw itong masamang pangitain at kung babalik ulit doon sa amin ng tendera ay huwag na wag ko daw kausapin. Kaya tinandaan ko naman ang kanyang mga habilin. Nagbigay naman ito ng karagdagang pangontra sa amin. Sa pagdating naman namin sa bahay ay nakita kong nilagyan niya ng mga pangontra ang aming silong. Nang sa ganon ay hindi daw ito mapasok ng aswang. Mabuti naman at sa araw na ito ay wala namang nagparamdam sa amin. Pero dumating itong gabi na talagang binulabog kami ng todo. Araw ng Biyernes, habang kami kumakain ng hapunan, ay nagsabi ang aking asawa na kinakabahan daw ito at hindi niya alam kung bakit. Sabi ko naman, mukhang masamang pangitain po ito. At sabi niya, wag lang daw ako magpapadala sa takot kasi gagawin naman daw niyang lahat upang maging ligtas ako. Nakakaramdam na rin po ako ng takot kahit na wala pa naman kaming narinig o naramdamang kakaiba. Basta para sa akin, ito yung pinakapangit na gabi nung ipinagbubuntis ko ang aking panganay. Nang makapasok na kami sa aming kwarto, ay nagsabi ako na siguraduhin nakalak ang mga pinto at bintana. Nang sa ganon, ay walang makakapasok. Sinigurado naman ng aking asawa at agad itong bumalik sa loob ng aming kwarto. Makalipas naman ang mahigit 2 oras, ay dinalaw ako ng antok. Pero ang asawa ko ay nakaupo pa rin sa mesa habang nagkakape. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Bandang 11:00 ng gabi ay ginising niya ako sapagkat yung mga aso ng aming kapitbahay ay nagtatawulan at ang ilan sa mga ito ay umaalulong pa. Nadidinig din namin na yung mga manok nila ay nag-iingay na tila ba meron silang nakita. Walang ano-ano ay meron kaming narinig na lumundag sa likod ng aming bahay at dito pa mas lumala ang mga pag-ingay ng mga hayop. Nadidinig pa namin na sinisigawan sila ng mga kapitbahay namin upang tumahimik. Pero patuloy pa rin ang mga ito. Hindi naman kasi malayo ang agwat ng mga bahay namin doon. Kaya talagang madidinig namin kung meron mang sumisigaw. Hanggang sa nagsabi ang asawa ko na lalabas daw ito saglit. Gusto kasi niyang masampulan ang nagpaparamdam sa amin. Tumango naman ako kasi kampante kami na hindi ako mapapasok doon sa loob ng aming kwarto sapagkat wala namang ibang mapapasukan doon. Wala ring mga siwang o butas. Agad namang lumabas ang aking asawa habang hawak-hawak ang isang itak at kanyang pinagtataga ang mga haligi ng aming bahay. Isa daw itong paraan para bigyan ng babala ang aswang. Ako naman ay nakikiramdam lang sa mga sandaling ito. At nung narinig ko na binuksan niya ang pinto ng likod ng bahay, ay dito na ako natakot. Kasi baka atakihin po ito at kung anong kanya makita. Subalit nung mapasulyap naman ako sa aming sahig, ay meron akong nakitang mga mata na direktang nakatingin sa akin. Agad naman akong sumigaw at yung asawa ko
ay dali-daling bumalik sa aming kwarto. Pero pagkadating niya ay wala na ang mga matang iyon. "Ano yon?" Pasigaw na tanong niya. At ako naman ay nakaturo lamang sa bahagi na kung saan ko nakita ang mga matang iyon. "May mga mata akong nakita. Diyan, sa bahagi na yan." Pulalas ko naman at agad naman siyang lumabas ng bahay para silipin ang ilalim. At sabi ko naman, parang hindi umepekto bang nilagay niyang pangontra doon. Hanggang sa nakarinig kami ng mga kalabog sa bubong ng aming bahay at ang kanilang aso ay nagtakbuhan na tila ba meron silang hinahabol. At ang kumpare ng aking asawa ay sumisigaw na meron daw siyang nakitang malaking pusa. Kulay itim at hindi pangkaraniwan. Pare halika muna dito." Pasigaw ng aking asawa. At hindi nga nagtagal ay tumungo ito sa aming bahay. Meron na siyang hawak na baril at sabi niya, kanina pa daw siya nakikiramdam at alam niya na inaaswang daw ako. Sumisilip lang daw ito sa kanilang bintana at hinahanap ang nilalang na nambubulabog sa amin. Pero huli na nung nakita daw niya ito. "Ang laki nun pare ah. Parang hindi nga mapakali ang aming mga aso." Sabi ng kumpare ng aking asawa at napailing naman kami. Kinabukasan naman bandang 9:00 ng umaga ay dumaan sa bahay ang tinderang nagbebenta ng balot. Sa mga sandaling ito, yung asawa ko ay pumasok na sa trabaho. Hindi ako lumabas ng bahay at nagbingi-bingihan ako. Pero mahigit 5 minuto pa itong tumambay sa labas at ilang beses niya akong tinawag. Hanggang sa narinig ko yung kapitbahay namin na nagsabi na umalis daw ako at hindi na babalik doon kasi binubulabog kami ng aswang. Dito na umalis ang tindera at nakita kong nag-iwan siya ng masamang titig sa aming kapitbahay. Maya-maya lang itinawag naman niya ako at agad naman akong lumabas. "Hoy, meron talaga siyang intensyon. Napansin ko na nung unang punta niya dito, ikaw lang talagang kanyang binenta ng mga balon. Sumusunod kasi ako sa kanya nung papalabas ito ng baryo kasi meron akong bibilin sa talipapa. Kahit na merong tumawag sa kanya para bumili, ay hindi niya ito pinapansin. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ito." Sabi ng kapitbahay namin at agad naman akong napailing. Talagang makakalimutin kasi ito kahit na medyo bata pa siya sa mga panahong yon. Ito rin ang madalas na pinag-aawayan nila ng kanyang asawa. Pero kapag maalala niyang isang bagay, ay talagang detalyado ito kung magkwento. Sa sumunod naman na araw, ay napagpasya namin na pumunta sa probinsya na kung saan nakatira ang kapatid ng lola ng aking asawa. Humingi talaga kami sa kanya ng pangontra at binigyan naman niya kami ng isang anting-anting na ayon sa kanya ay galing pa sa kanyang lola. Kung iisipin ay lumang-luma na po ito. At magmula noong binigay niya ito sa amin, ay hindi na muli kaming binulabog. Nakakatulog na ako ng mahimbing tuwing gabi. Nanganak lang po ako, ay hindi na muli kaming pinaramdaman ng kakaiba. Hindi rin namin makakalimutan ng pagdasal tuwing gabi para sa proteksyon. Mabuti naman at hindi na nasundan ang karanasang ito. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po.